Isa yon sa mga bagay natin pong dapat makita, mga kapatid. At isa pa po, meron pang first, John chapter 13, 34 to 35. Yan, paborito natin yan. Lagi natin yung memory verse dati yan ng mga high school pa. Verse 34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo ay may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. Wow, di ba? So, sabi niya po, bagong utos. A new command I give you. Bagong utos daw. Love one another as I have loved you. By this, everyone will know that you are my disciples. Bakit po bagong utos? May lumang utos ba? May bago yan eh. Ano bang old? 10 Commandments. Ha? Merong love yourself, love other people, tama? As you love. Yon, as you love yourself. Pero ang sabi niya, love, love your neighbor. Pala ito, tama. Love your neighbor as you love yourself. Ito po, ano kalagay sa verse 34 na? A new command I give you, love one another as I have loved you. So, sabi ni Jesus, kaya nyo, kasi ang basis, ang basihan ng pag-ibig, as you love yourself. Ito naman, as I, yung I dito is Christ. Si Christ. So sabi ni Kristo, magmahalan kayo sa isa kung paanong minahal ko kayo. Ito laging sinasabi ko, paano ba tayo minahal ni Kristo? Laging dalawa yan. Ang kanyang pag-ibig, sacrificial, sa mga kinakasal ko, lagi ko sinasabi yan. Sacrificial and redemptive love. Sabi ni Kristo, mahalin niyo ang bawat isa, kagaya ng pagmamahal ko sa iyo. So, paano ba tayo minahal ni Kristo? Paano? Ito, love your neighbor as you love yourself. May mga tao, hindi mahal ang sarili. Tama po? May mga tao hindi nila malaki ang kanilang sarili. Pero sabi ni Kristo, ngayon, bagong utos ang ibigay ko. Yung uri ng love sa loob ng inyong fellowship. Ang pag-ibig na ibigay mo, kagaya ng pag-ibig na ipinakita ko sa iyo. Paano ba ang pag-ibig na ipinakita ni Kristo? Lagi yan, sacrificial. Ibinigay niya kanyang sarili. Pangalawa, redemptive. May pagsakripisyo at merong nagliligtas. Nang minahal tayo ni Kristo, inalis niya tayo mula sa kapahamakan patungo sa kaligtasan. Sakripisyo, He died for us. Talagang nagtiis naman taga siya. So, ito yung uri ng pag-ibig sa fellowship. Kasi bakit po? Bakit ang pastor ganyan? Kasi nga, ang church is God's heart.
yung ating kaibigang pastor sa kabila, na high blood. Na high blood doon. Tinulungan nila. Oo. Sabi niya, oo nga, pastor eh. So, pinuntahan namin. Paano ka nga? Diyan siya nag-stay. Dati payat, ngayon malaki ng tiyan. Sabi ko, ito caretaker ng building. Sabi ko, ikaw, no, ayaw lumabas, ayaw maglakad-lakad. Na high blood. So, ang pag-ibig ng Panginoon, it must be sacrificial and it must be redemptive. Dapat may pagsakripisyo at dapat nagliligtas. So, ito yung pag-ibig. Ito yung ipinapakita ng John chapter 13, verses 34 and verses 35. So, mga kapatid, isa yun sa mga bagay na pinakamaganda. At ito po, yung pabor natin, Hebreo chapter 10, verse 25. Pwede pong pakibasa? Verse 25, wag nating kaliligtaan ang mabuti. Wag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ng loob ang isa't isa, lalo na't ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, wag daw nating kalimutan ang pagdalo sa mga pagtitipon, kagaya ng ginagawa ng iba. Naalala ko yung pumunta si Sister Joy sa bahay. Anong sigaw sa'yo ng kapitbahay mo? Bumabagyo na. Punta ba ng church? So, alam mo yung kanyang reason. Sa yun. Ng friends, nakakita ka ng kaibigan, nakakita ka ng hope, nakakita ka ng joy dito sa loob. And we are ministers of God. Yan, you ministered to them. Nakapag-link. At isa yon sa mga bagay na pinakamahalaga sa atin pong paglilingkod. Mga kapatid, nakakabak dyan ako eh. Sa mga church sa fellowship. Ngayon sinisisi, Tingnan nyo yung mga, ako po kasi umatin ako ng fellowship, I have a purpose. Nakikita ko ang pakinabang, pero bukas makalawa, kakailanganin ko yan. Kaya mga kapatid, alam mo bakit? Yan ang dahilan kung bakit nakita ko lang sarili ko. Sabi ko, Lord, ang akala ko, hindi sayang yung mga panahon na aking ina-attend sa mga pagtitipon, sa mga fellowshipping namin. Kaya po sa bahay, may mga bag ako na malalaki. Naging worker ako ng church, nandun yung mga notes ko. Binabalikan ko yan, natatawa lang ako. Ito pala yung mga tinuturo nun. Balikan ko. Pero,
Teaching lang talaga. Teaching. Kasi lagi kaming pinupulaan. Sheep. Ako, yung nung naggawain tayo, mahal sa Lord.
tuwang-tuwa ako sa ano niya. Kasi sabi niya, iba ang kanyang tema, bigla siya mag-segue. Kagaya niyan, ang mabautismuhan sa Espiritu ay maligtas. At ano? Kagaya niyan ay priest eh. Hindi pa yan nabautismuhan ng Banal Espiritu Santo. Kaya wala pa yung Holy Spirit. Mamaya nanay, habang nagpipitch ako dito, sabi niya, pwede kang babaan ng Holy Spirit. At mga kapatid, magwat na lang kayo, magsalita yan ng hindi nyo maintindihan. Baka German, mamaya. Ako naman, panaligaw, pantawa ko. Mamaya mag-German yan. Magtaka lang kayo kapag ang sinabi niya, kaldero, kawali, kaserola, erenola. Tawa ko ng tawa sa kanya. Kasi sabi niya, yun daw ang spiritual baptism. Pag hindi pa mamaya, atin siyang pilitin mga kapatid na siya ay... So, ang kanilang cameraman, tinututok. Sabi ko, si Pastor Punggol talaga. So, madigim yung tawanan ng mga, kasi nga, talagang joker. Naalala ko yung pastor ko dati, na talagang joker. Pero po mga kapatid, itong spiritual baptism, hindi ito yung kagaya nung mag-thanks ka, hindi ito. Ang chapter 12, verse 13, na ibig sabihin ng ating Panginoon na tayo ay nabautismuhan sa isang Espiritu at uminom sa isang Espiritu. Ang ibig sabihin po nito, you are being a member of God's church. Body. Ang context ng chapter 12. Kapag ikaw ay member ng church ng Panginoon, you are now spiritually baptized. Tingnan niyo po ang context ng chapter 12 uli. Pakiulat nga uli, Nak. Chapter 12. Simulan niyo, Nak, sa verse 12 and 13 para maunawaan natin. Verse 13 po. Chapter 13, verse 12 to 13. Pakinggan niyo po sundan niyo po. Unang Korinto, chapter 12, verse 12 and 13. Verse 12, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Isang katawan. Maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Iyon. Sabi niya, tayo raw ay binautismuhan sa isang Espiritu para maging isang katawan. Tayo raw ay binautismuhan ng kanyang Espiritu Santo para maging isang body, church ni Christ. Kaya ang tawag diyan, we belong to each other. Kaya mga kapatid, ang ating po mga kapatiran, ituring nyo po na hindi na iba sa inyo yan. You pray for them, you encourage them, payuhan nyo sila, kung ano ang ating Kasi, alam niyo po, ito hugot-hugot. Ewan ko lang kung maniwala kayo. Nabasa ko lang naman to. Hugot. Ang sabi nila, sa panahon na ngayon, yung mga strangers na, ang nagkikare sa iba, sa iyo. Pero yung mga family relatives mo, hindi na magkikare sa iyo, hanggat wala ka. Hugot lang naman, hugot. Pero may punto, di ba? Pero alam niyo mga kapatid, iba ang church. Iba ang church. Sa lahat, kaya tingnan niyo po yung ating mga kinakandakan natin na mga services. Funeral, dedication, marriage, o ano pa yung mga dedication ng bahay, ng sasakyan, ng bata, ng baby nila. Hindi natin mga members. And sabi niya, alam mo, Pastor Ariel, kayo lang ang nakita kong simbahan na kapag merong mga dedication, grupo kayo. Hindi nila alam na mapalakain lang talaga tayo. De joke lang. Alam niyo kung bakit? Ang nakita po nila, yung concern.
Kasi, sabi ko, bakit niya po nasabi yan? Kasi, hindi sa iyo importante na may virus, may baha, umuulan, bagyo. Tagang pinupuntahan nyo. Hindi ko lang masabi na mga gala talaga yan. Joke lang. Pero ano kung bakit? Ang kanila pong nakita, how we cared them. Bakit ganyan kayo, pastor? Kasi, ang ating pananaw, in the fellowship, we belong to each other. Ito yung isang bagay natin pong makita. Kaya ang church po, the church is spiritually baptized. Paano malalaman ng isang mananampalataya na siya ay nabautismuhan sa Espiritu? You are part of the church. Pag hindi ka part ng isang church, you are not being baptized spiritually. You are a member, pero hindi ka talaga baptized. You did not drink in one spirit. Yan yung reason. Kaya minsan sabi, bakit ka pinagpapalang iba? Ako hindi. Baka hindi ka talaga kasama sa loob ng iglesia ng atin pong Panginoon. Pangalawa, we belong to each other. Pangalawa po, being in a fellowship means sharing in divine life. Therefore, we need each other. each other. 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 14 to 16. Pwede pong babasa, mga kapatid? Verse 14, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi na iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Anong sagot na? Bahagi pa rin. Bahagi pa rin. Di ba? Pag sinabi ng mata na hindi ako paa, hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba bahagi? No, bahagi pa rin. So ang ibig sabihin po noon, ng 1 Corinthians chapter 12 verse 13, kapag part ka ng church, you are baptized spiritually, ang ibig sabihin niyan, hindi ka lang belong. Hindi lang tayo belong to each other, kundi we need each other. Kailangan natin ang bawat isa. Alam niyo po mga kapatid, bawal sa church ang tinatawag na self-sufficiency. Iyon ang ipinapakita ng talata ng verse 14 and 16. Na ang sabi niya po, ng verse 15, pwede bang sabihin ng paa, na dahil hindi ako kamay, hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na ba ito sa bahagi ng katawan? Pwede bang sabihin ba ng tenga, na dahil hindi ako mata, hindi ako bahagi ng katawan? Hindi. So we need to each other. Alam niyo po ang reasons kung bakit tayo pinagsama-sama? Kasi meron kang magagawa na hindi ko magagawa sa akin sarili. Kapag tayo po ay pinagsama-sama ng Panginoon, we made complete. Nakpo natin? Sana po ang tunay na spiritually baptized have been drink in one cup of the Spirit. Yung 12-13. Alam mo pag nag-church ka, kumpleto ka. Pag hindi ka nakapag-church, may kulang. Parang something wrong, kasi po, we need each other. We belong to each other, and we need each other. Yan yung bagay na kailangan natin. So ang tanong, paano? Paano natin kailangan ng bawat isa? Mga kapatid, ito yung pinaka-crucial part ng fellowship. We affect each other. Nararamdaman natin ang bawat isa. Naaapektuhan natin ang bawat isa.
Paano natin naaapektuhan ang bawat isa? Ano? How can we affect the lives of other people? Paano? Tingnan niyo po ang sinasabi ng Bible. Chapter 12, verse 4 and to 8. 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 8. How do we affect each other? Verse 4, Iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. 5. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoon pinaglilingkuran. 6. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. 7. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanyang espiritu. 8. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit, isang espiritu ang nagkakaloob nito. Yon. Tingnan niyo po, yung chapter 12, verse 4 to 8, it answers the question. It answered the questions, how could we affect others' lives? Paano ba natin maaapektuhan? Paano ba natin maiimpluwensyahan ang buhay ng iba? How could we affect others' lives? Yan ang text. Meron tayo, ang atin pong talatang nabasa ay binibigyan po tayo nito ng dalawang pamamaraan kung paano natin, how could we affect others' lives. Una, we could affect others' lives through our ministry. Kaya mga kapatid, lagi ko kayong ini-invite, lagi ko kayong inaanyayahan, involve yourself in the ministry. Kasi ang taong miserable, yung walang ginagawa. Meron akong isang ninong na hindi lumalabas talaga ng bahay. Hindi lumalabas ng bahay. Talaga namang, paano ka makakapekto sa buhay ng iba? Pero tingnan niyo po, pero kung tayo po ay merong ministry, kaya nating apektuhan ang buhay ng ibang tao. Sa paano pong paraan? Tingnan niyo po, mga kapatid dadalhin ko lang dito. Paano po natin maapektuhan sa atin pong ministry? Una, through ministry. Our ministry. Paano sa pamagitan ng 4, pwede pong pabasa, verses 4 hanggang 8. Talon niyo po ng 26. Pwede po mabasa? Chapter 12, verse 4 to 8, then jump to 28. Iba't iba ang 26. mga Sige na. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Tingnan niyo po, una, yung atin, kaya maapektuhan natin ang buhay ng iba sa pamagitan ng atin pong ministry. Una po, dahil, because of the gifts. Verse 4. Naktuloy mo. 5. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. So, verse 5, service. Maapektuhan mong iba, una, sa iyong kaloob. Pangalawa, service. Pangatlo, 6. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. okay, not working. Verse 6. Tingnan niyo po, posible
na ang bawat manampalataya ay maaapektuhan niya, mararamdaman niya ang buhay ng iba sa pamagitan ng kanyang paglilingkod. Bakit po? Dahil sa ating paglilingkod, ang Diyos, tayo ay kanyang sinangkapan ng kaloob, tayo ay kanyang sinangkapan ng paglilingkod, tayo ay kanyang sinangkapan ng gawain. Sa kaloob, iisang espiritu. Tama ba? Opo. Verse 4 and 5. Paglilingkod, iisang Panginoon. iisang Lord, iisang Panginoon, working, iisang Diyos na kumikilos. God who works. Kaya po, kung atin pong titingnan mga kapatid, it is possible for us to experience, to affect people's lives. Posible po. Kayang maramdaman tayo ng maraming tao. Kaya kang gamitin ng iba para mabago ang buhay ng iba. Sabi ko nga kay Brother Lucio, alam mo Brother Lucio, ang palad mo. Bakit naman pastor? Nung dumalaw si Sister Jamie dito sa bahay, ikaw lang ang kinukwento. So makita po natin mga kapatid, we can affect others people's life through your ministry. Kaya po, hindi mo pwedeng sabihin na wala akong ministry. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ako pwedeng maglingkod. Wala akong worst. Ang purpose po mga kapatid ng fellowship, kaya sabi ko nga po, sana pag uwi natin after this class, iba na ang ating definition ng salitang fellowship. Kasi po, ang ibig sabihin talaga po nito, kaya tayo dinadala ng Panginoon sa fellowship para merong silbi ang ating buhay. Maramdaman ka ng ibang tao. At posible yon. Why? Because you have been baptized spiritually, you have been a member of a certain church, at pangalawa, ikaw ay binigyan ng Panginoon ng mga kaloob. Ministry, gifts, galing sa isang espiritu. Paglingkod, bigay ng Panginoon. Gawain, bigay ng Diyos na kumikilos sa ating pong buhay. Yan ang reason why God put us in this fellowship. In order for us to affect other people's lives. Kaya kung hindi ka part ng isang church, ang maramdaman mo, wala kang worst. Huwag niyong hayaan na iiwanan niyo ang mundong ito, na pagtayo mo sa kalangitan, wala man lang kumalabit sa iyo at sabihin, thank you. Na? Kasi alam niyo, pag hindi ka nag-ministry, hindi ka naka-affect sa buhay ng ibang tao, wala magsabing thank you sa iyo. Nako niya po, mga kapatid, sana po nagkaroon tayo ng kaisipan dito, tungkol dito. At ang panghuli po, we can affect other people's lives. Una, through our ministry. Pangalawa, we can affect people's lives through relationships. Pakibasa po ng verse 26 ng chapter 12. Verse 26. Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Wow. Alam nyo, how could we affect other people's lives? Una, through ministry. Yung gawain mo, yung kaloob mo, yung paglilingkod na meron ka, yung gawain na kinabibilangan mo, you can affect people's lives. Alam mo, salamat sa'yo. Dati hindi ko kumakain ng champurado. Kumakain na ako ng champurado.
Alam mo yung mga bagay na meron ka, it affect people's lives. See? At hindi lang yan. Maapektuhan natin ang buhay ng iba through our relationships. Sabi ng verse 26, kapag nasasaktan ng isa, ramdam mo ang iba. Meron na bang lapit sa'yo nung time na down ka? Yung time na malungkot ka at bigla, alam mo, sa atin pong fellowship, meron tayong talagang itong taong to nakakaramdam sa aking nararamdaman. Sa aking nararanasan. When I'm down, when you're down. Kaya alam niyo po, ito, sana maikwento niyo sa iba na wala dito. Tanggalin natin yung mga ugali na hindi talaga. Yung ugaling, pag hindi ka binati, ikaw nang bumato. Pag hindi ka binati, ikaw nang bumati. Kasi baka may problema. Yung inaasahan mong bumati sa'yo, baka may problema. At kung may problema at hindi ka binati, huwag ka magtampo. Baka yung inaasahan mong bumati sa'yo, mas mabigat pa ang problema sa'yo. Naku niyo po ako, huwag niyong kakalimutan, we are God's household. Tandaan po natin, ang ating church, ang ating religion, we are God's household based on relationship, based on a good doctrine and transformations. Christ Himself. Iyon ang hiwaga ng ating relihiyon. Nakita, pinatunayan ng anghel, pinangaral sa buong mundo, pinaniwalaan ng lahat. Inakyat sa kalangitan. Iyan ang ating religion. Person. Kaya alam niyo po mga kapatid, si Kristo, nararamdaman niya. Alam mo ang Panginoon kapag tayo nasaktan, nakakadama siya ng sakit. Ngayon alam niyo na kung bakit. Ba't kasi pastor sakitin? Kasi alam niyo po, kapag may mga disappointment, kayong naramdaman, ako taga ang unang disappointments. Kapag meron tayong mga kapatiran na kinikriticize at hindi maintindihan ng iba, ako ang unang nakikriticize. Naku niyo po, kasi ang aking kasing paniwala, you are my family. Kayo talagang isa yun sa mga bagay natin mo makita. Kaya po, dahil dito, mga kapatid, how could we affect others' lives first through our ministry and through our relationships? Padama natin. Alam niyo po, marami akong mga nakapila na kakausapin, dadalawin. Marami hawak nakapila. Hindi ko lang mabigyan ng panahon kasi nga hectic ng schedules. Salamat ngayon dahil nagturo ako nito, andyan na kayo. Marami na makakatulong. Isa ito sa mga bagay natin pong dapat makita. So, dito po magtatapos. 26 and 27, pabasa nga nito. 26 and 27 ng chapter 12 ng 2 Corinthians. 26. Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. 27. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Wow. Kung ang isa nasasaktan, nasaktan ang lahat. Kung ang isa pinaparangalan, napaparangalan ang lahat. Siguro dahil I will take this opportunity to have you a confession. Alam niyo ang dahilan kung bakit may co-op tayo? Ang dahilan kung bakit meron tayong damayan na kahit yung bagong kasal pinipilit ng pakuhanin. Kakakasal ko lang po. Huwag naman yung... ang reason po, mga kapatid, kasi I've been in church for how many years already? Kapag merong nasaktan, merong namatayan, merong nagkulang, ang takbo sa pastor. Naku niyo po? Kaya po tayo merong co-op.
Kasi kapag meron pong naghihirap na simbahan, ang laging tinatakbuhan ng pastor. No? Pastor, pahiram naman po, pastor, kasi. Sabi ko, bakit kaya si pastor? Ngayon, nagtanong ako sa ibang church. Sabi ko, bakit kaya ang pastor lagi ang nilalapitan kapag ihiraman o utangan? Bakit kaya? Kasi po, pastor, una ang pastor. Mapagbigay. Sabi ko, tapos, pangalawa, tsaka ang pastor, malapit kay Lord. Ngayon kung malapit kay Lord. So ngayon na gano'n. Hindi alam mo, mga kapatid. Yun ang konsepto. Pero ang totoo ganito. Ang may pagkukulang, kasi nakalimang church ako bago ang FCGF eh. At paulit-ulit na nangyayari. Kaya ako pinasok ang co-op at nag-pray ako sa mga kapatid natin na talagang magagaling maghawak ng pera. Pinili ko yung mga kuripot. At Kung kayo mga kuripot, master yan. Hindi, joke lang. Hindi, I mean to say, alam mo ang failure kung bakit ang church, bakit ang mga kapatid, talaga, ang mga member ng church, they are not blessed financially. Kasi niyo pang church, hindi sila blessed financially. Sa mga bagay. Kasi, hindi ako punta sa church na malaki, na mayaman na church. Hindi ako nagpunta doon eh. Doon ako sa mga church na mga poor lang talaga, mga mahirap lang. At napansin ko ang isang problema ng mga pastor. Kasi, naging estudyante rin ako. Kami noon, ang aming allowance, nanggagaling po ng probinsya. At, ano yun, talagang, ito, pang isang linggo mong pamasahe. Pag nahulugan ka ng piso, wala na. Ay, grabe ang pinsan ko, yung tatay ni CK. Grabe yan. Pag binigyan ka ng ano nun, akong pinakabata, si Brother Boyet, yung tatay ni Dennis ang masama sa akin. Ako, pag sinabi sa akin ng pagkuya, kasi okay. Yun, adik sa bilyar yun eh. Yeng, wag mo nang iba ng tuition mo. Ibilyar mo na natin. Baka manalo. Sige. Wala magawa eh. Siya kuya eh. Nanalo nga. Pangalawang linggo. Sige ulit. Natalo. Yun. Isang panalo. 4 na talo. So wala. Ito ang problema, kapatid. Alam mo yun? Kaya galing sa school namin, Santa Cruz, Manila. Nilalakad namin hanggang Litex. Oo. Tuwang-tuwa ang... Sabi niya, talagang grabe tayo mag-aral. Ang akala lang, grabe kayo mag-aral. Sipag niyo. Hindi nila alam. Di kami nag-aral. Tagabanta na ako sa kanya sa bilaran. Siya naglalaro. Ako na bantay. Uwi na tayo. Ang amin ng baonan, ganyang kakapal na... Alam mo yung Tupperware na kulay dilaw? Na rectangle yun eh. Ganun kahaba yun. Ganun kapal. Puro kanin yun. Dalawang prinitong puno yun ng kanin, sir. Tapos dalawang galonggong na prinito. Tag-isa lang kami ron. Ganun nga katipid. May mga karenderya doon. Pagyan sabaw, sabuan yun. Minudo. Sabaw ng adobo. Basta 4 na sabaw yun. Sisip-sipin yung pailalim. Okay na, sarap na. Ganun. Ang napansin ko po, kaya hindi kami blessed sa church na pinanggalingan namin. Pero mapalad din ako dahil napunta ako sa church na yan.
nakilala ko ang Panginoon, naging masipag ako sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko nga po, doon ko na intend ng fellowship eh. Doon ako nag-start na bakit yung mga kasamahan ko mga young people hindi nagtagumpay. Kasi iba ang kanilang goal eh. Alam niyo po, yung aming pastor, chichimpo niya ng 15:30 yun. Oops, andyan ang aming allowance from province. Mag-tights kayo. Alam mo yung eksakto lang yung pamasahe mo. Bilang yun, kasi umpisa namin, yan ang pamasahe nyo, bahala kayo, tipirin nyo yan ha. Pag naubusan, wala na kayo. Isa church. Kukunin namin ng tithes yan. Sa Panginoon tithes. Para i-bless kayo ng Panginoon yung inyong tithes. May offering pa kami. So, yung naiwan, hindi na pang 1 linggo. Pang 3 araw na lang. So, Lunes, Martes, Miyerkules. Pero alam niyo mga kapatid, ang church namin na meron kami yung every morning na prayer, don't watch. Kasi pag tawid mo ng Litex, yan ang church namin. Nakabuslakat yan, may nakabantay ron. Pray kami doon. Bago pumasok school. Kasi pagbaba mo, jeep na. Yung God's greatness. Oh, Lord, anong pinag-pray mo? Hindi nga, Lord, kunti yung pumasahin namin, Lord. Pero, nagtaka ako, kapat naman na kami nun. Ba't walang Ang isang problema ng pastor, sabi ko, tinuruan kaming mga member na maging tapat sa pagbibigay. Pero hindi kami tinuruan kung paano kumita. Nung mag-aral na ako, kaya nung magpastor na ako, nag-aral na ako ng seminary, nakita ko mga kapatid, na ang Bible pala, mas marami ang sinasabi patungkol sa pera kaysa pananampalataya. The Bible has many messages about money rather than faith. You know why? The world was created through mathematics. Nakakita ko ng mga taong magaling sa mathematics. Kahit yung magkwenta lang. Yung magaling sa mathematics. There are people, they understand the world. Nauunawaan nila ang takbo ng mundo. At alam niyo po mga kapatid, ito yung bagay. Ito yung reason kung bakit ang ating church meron tayong Ministry of Health. Turuan ang mga tao na hindi lang magbigay sa Panginoon, kundi turuan ang mga tao na matuto maglingkod sa Panginoon. Kumita talaga. Tignan mo yun. At ito ang dapat nating tingnan. Kaya po, sa atin pong ministry, sa fellowship natin, ipinagkakaloob natin talaga sa Panginoon na bigyan tayo ng kaisipan patungkol dito. Kasi hindi ako naniniwala na ang problema ng tao, pera. Ang problema ng tao, tamang paghawak at pag-isip patungkol sa pera. Dito nga, meron akong isang kausap dito. Yung counseling ko, yung mga kinasal ko, tinuruan ko lang sila. Naalala nyo sa kinasal ko po, kaya tuwa sila. Ginagano ko yung Marvin, Camille, ginagano, naalala nyo? Ang taong mayaman, kasal yan ha, wala sa laki ng kinikita. Sabi ko, kasi meron kayong kilala na mga taong malaki ang kita, hindi mayaman. Opo, pastor. Kasi ang taong mayaman, wala sa laki, kunti ng kita. Nasa laki ng ipon. Ang tinuturo ko sa kanila, siguro panay ang hulog nyo sa ating offering box, hindi nyo inaaral, binabasa. Tinuro ko lang sa kanila, 70, 20, 10. Sabi ko, pag kumita ka ng 100, 100 to eh. Kasi yan lang kaya kong computein. Pag kumita ka ng 100,
Unang-una, ibigay mo ang 10 sa Lord yan. Sabi niya, Pastor, bakit sayang yung 10? Wag, maging tapat ka. Kami mag-asawa yan, pinag-usapan namin lagi bago kami nag-asawa. Kasi sabi ko nga dun sa mag-asawa, nung kinasal kami ni Sir Nora, after ng kasal, ang unang gabi namin, hindi kami nagtabi. Honestly, nag-usap kami. Anong buhay paano natin bubunuin ang buhay na to? Wala tayong bahay. Wala tayong trabaho. Pastor, paano niya bibigyan ako ng opportunity? Ito lang ang kabuhayan ko. Iyan ang alam mo. Kasi ang akala natin, ang pag-asenso, trabaho talaga. Pag may emergency ka, tuwing may emergency, mangungutang tayo. Kasi hindi tayo marunong mag-save. At ang 70, pagkasyahin mo yan. Sa kain, sa bills, sa gala, sa load. Pagkasyahin mo yan. Ang ibig sabihin nun, huwag na huwag kang, kasi pag yung 70, kinuha na mo to, masisira na to. Mga problema ka. So, pag 1,000 ang kita mo, 700, 200, 100. Pero, ang crucial mga kapatid, dito. Ito ang crucial. Probin ko yan. Crucial yan. Pag naging tapat ka dito, dadami ang zero niyan. Dadami ang zero. Ang ating kasing kaisipan, na kapag nagbigay tayo sa gawain ng Panginoon, nawawalan tayo. Pag ganyan ang kaisipan mo, hindi ka na. Tingnan nyo, kung hanggang ngayon, sabi ko nga po, di ba kanina, sa aking preaching, nag-remind sa akin yung prayer ko. Nung mag-step ako sa paglilingkod sa Panginoon, nang tinanggap ko yung aking ministry, Lord, I will serve. Tinanggihan ko yung mga offer na minsan, pag nakakaproblema ako, pag binabalikan ko, sayang yun Lord, patawad. Pero alam niyo po, ang prayer ko lang, hindi ako nag-pray ng buhay na maganda, buhay na marangya. I never prayed for that. Ang prayer ko lang lagi, Lord, gusto kong maranasan ang buhay. Yung buhay na gusto mo na naglilingkod sa'yo. Tinanong ako ng nanay ni Kayla, nung nasa bingit na ako ng yan bang buhay na gusto mo? Na gusto ng Panginoon sa'yo? Ito talaga kasi happy. Ano mo ito yung buhay na gusto ko. At yun din ang buhay na gusto kong ipakita sa mga anak ko. Na hindi kasi alam mo kung, dumating kasi nasa fellowship tayo and we're just fellowship. Yun ang ating topic, to encourage one another, to experience love in action, and by caring for God's people. Alam niyo, sa totoo lang, pag ang concentration ng buhay mo, pera, material. Tinan mo ito Ang una mong iingatan, kalusugan mo. Kailangan magaling ako. Kailangan lagi ako magpa-check up. Kailangan bantayan ko yung aking kinakain. Kailangan bantayan ko yung aking blood pressure. Bantayan ko yung aking heartbeat, bantayan ko yung aking creatinine, bantayan ko yung aking acidity, bantayan ko yung aking glucose, yung aking sugar. Pag yun nasa isip mo lagi, to live longer, ayos. Ang nasa isip mo, kailangan may pera ko. Tama. Hindi mo namamalayan, money becomes your idol. Become church. Hindi ka na happy. Hindi ka na happy. Ka na masaya. Pero alam niyo po mga kapatid, if you've been faithful to the Lord, pag naging tapat ka sa Panginoon, magugulat ka. Yung unti-unting pag-angat ng Panginoon sa iyo. Wala naglingkod sa Panginoon na parang nakajakpot sa loto. Hindi totoo yan. Yung mga nagsabi ngayon na talagang nakaano sila sa loto, yun ang kwento ni Pastor William, nakinig sa ninyo.
Nagtaya sa... Isa yun sa mga bagay na nakita natin. Pero, mga kapatid, God bless the works and efforts of our hands. Nakuha natin? At isa yan sa mga bagay. Kaya ang atin pong ministry, we're practical. Hindi tayo more on programs. We're more on teachings. Pero magkakawin tayo ng mga ganun. Kasi pinagdaanan ko yan. Maraming nasirang buhay. Nag-Anglican Minister, Larissa. Kasi ito nagligo, I think mukhang ano kasi yung people, no? Maraming mga kabataan na nasirang buhay may dahil sa ganun. Because they have a different definitions of fellowship. Hopefully, mga kapatid, in FCGF, in the fullness of Christ-based fellowship, hopefully, we should redefine fellowship. Sa ating gathering, sa ating pagtitipon, ano man ang ating mga pagtitipon palagi, huwag niyong walain ang encouragement na maranasan ng bawat isa, ang pag-ibig ng Panginoon, at higit sa lahat, matuto tayo. Kaya ako I encourage you, learn, matuto tayo. Sa ating iglesia, maraming pagtuturo. By next year po, hindi lang ako ang maririnig nyo. Marami tayong mga magtuturo. Kayo, dito. Itong ating mga kapatid, marami tayong mga kapatid dito na mga, sa kanilang mga line, we want to hear from you. The Lord will spoke and spoke sa buhay nyo to encourage us. So, isa yan sa mga bagay.